Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagluluksa ngayon ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis na nag-iwan ng legasiya ng reforma, pagpapakumbaba at pagsasama. Kinumpirma ni Cardinal Kevin Farrell ang pagpanaw ng Santo Papa kahapon ng umaga sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta. Isang araw matapos itong magpakita sa publiko sa unang pagkakataon matapos na makalabas ng ospital. Si Pope Francis na tinaguri ang energetic reformer at the People's Pope, ang kauna-unahang Latin American leader ng simbahang Katoliko. Inaasahang maghahalal ang mga kardinal ng simbahan ng bagong Papa sa Roma sa mga susunod na araw. Pinuri ng mga world leaders si Pope Francis sa pagsisikap nitong reformahin ang simbahan kasabay ang pakikiramay ng 1.4 billion Katoliko sa buong mundo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bilisan natin. At katakot-takot na komersyal ito. Bilisan natin, kumbachero. Bilisan natin. Bilisan pati. So, ayun pong mga kababayan natin na alam po namin, kasama na po si Nanay Benny na naiinip sa mga komersyal namin. Huwag po kayong mag-alala at bahagi po talaga, Nanay, ng programa natin yan. At yun ang ibig sabihin nun, kumbachero, ay tayo ay may pampasweldo pa. Ayan. Ayun. Kaya wag na kayo magtatampo. Kailangan yan. Kailangan yan para sa mga, hindi lang sa amin, kundi pati sa mga kasamahan namin dito sa MBC Manila Broadcasting Company. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayan, yan. Tsaka sa panahon talaga ng ganitong eleksyon, nadagdag, bukod yung mga traditional, mga dati pang mga commercial natin, yes. Itong political ads, talaga namang sandamakmak. Hayaan natin silang, actually ito naman talaga, kumbachero, ay pagkakataon para malaman natin na kandidato sila.
sila. Ayan, Meron totoo kasing yun. mga personalities na kilala naman ng ating mga kababayan pero hindi alam na tumatakbo. na tumatakbo sila. So talagang kailangan nila ng advertisement. At sa kanilang mga advertisements, minsan yung iba kumakanta, yung iba pasayaw-sayaw. Hindi naman nangangahulugan na yun lang ang alam nila. Hindi Kumbaga po yun ano ba tawag sa social media sa ganyan? Yung yan bang na clickbait. clickbait. Ayan. Clickbait. Para lang matawag ang inyong atensyon. Halimbawa, kekending-kending dyan. Halimbawa, magpapakita ng puwet. Halimbawa, May gano'n. nagpakita ba ng puwet? Marami sa TikTok, pero hindi mga kandidato. Hindi kandidato. Kinabahan naman ako doon. Baka may nagpakita ng puwet. Bawal yun. Yari kay chairman yan. Lalo pat si Chairman George Garcia, napaka ano tawag doon? Active. Napaka-active. Proactive. At ayaw nun ng mga ganyan. Napaka sensitive yan si Chairman. Si Pepeng Pacheco ba nakalusot na kay chairman? Nanalo na yan nung nakaraang eleksyon, pero yung kanyang jingle Nauulit na naman ngayon eh. binuhay. Hindi, pero hindi siya bumubuhay. Parang lumalabas lang sa social media. Sumikat talaga naman kasi. Tapos may mga ibang gumagaya, ayun, pinagsabihan din ng Comelec. Basta mga double meaning Bawal pala yun. Bawal pala yun. Kahit na yun ang pangalan niya mismo. Kasi masama ba ang pangalan ni Pepe? Nung pinakinggan ko kasi yung buo, talagang may double Ang meaning. Pepe mo, ang Pepe ko. Pepe Pacheco. Ay, pangalan niya yun. Hindi. Yung pagdami po ng mga advertisement sa mainstream media, sa radio at television, actually including sa print media, kumbatsero, ay isa pong katunayan na hindi totoo na patay na ang mainstream media. Totoo At yan. hindi po rin na totoo na ang mga tao ay umaasa na lang sa social media. Hindi rin naman po totoo yun. Bagamat pwede po silang magsanib, meaning mag-complement sa isa't isa ang social media at ang mainstream media. Ang problema lang natin dito, kumbatsero, ay yung pong level of accountability and responsibility. Totoo yan. Kaya halimbawa, yung lagi nating binabanggit, kumbatsero, na dito sa radyo o kaya sa telebisyon, kapag ka meron tayong sinabi rito na something that is offensive, libelous and slanderous, maaari po kaming maidemanda o managot dito. At hindi lang kami na nagsasalita dito, madadamay pa si Mother. Si Mother namin dito. Bilang executive producer. Bilang executive Kapag producer. may mga makukulong nga, siya pa mauna eh. Siya unang makukulong. Bilang executive producer. Bilang executive producer. Pero nangangako naman tayo na atin siyang dadalawin. At dadalhan ng pinakamasasarap na pagkain. Na pagkain na gusto niya. Na gusto niya. Yung pong bagay na yon ay isang katotohanang hindi na kailangang ibunyag. Ang kaibahan po naman ng social media ngayon na gumagamit ng mga dummy accounts ang marami. Isip-isipin nyo, kaya nilang murahin, kaya nilang magsalita ng mga offensive, libelous, slanderous, na hindi sila natatakot. Walang katakot-takot at walang iniisip na responsibilidad. At ang nakagugulat naman doon, sila yung pinanonood. Sila yung pinakikinggan ng maraming tao. Yun ang isang bagay na nakalulungkot, kumbatsero. Ang totoo nun, halimbawa, balikan lang nating example yung may kinalaman, yung latest, yung kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Gaano karaming beses na paulit-ulit at pinaniwalaan ng mga taong mapaniwalain na siya ay nakulong dyan sa Amerika, sa Los Angeles daw po, matapos mamatay ang isang kapamilya ng isang kilalang pamilya dito sa Pilipinas. Isip-isipin po nyo, pinaniwalaan. At nung nagpapakita sa publiko si First Lady Lisa Araneta Marcos, sabi ng mga simentado na ang utak, hindi, luma yan. Hindi, edited yan. Ayun, alam mo yung ganung, alam mo namang kasinungalingan, pero pinangangatwiranan mo pa, may problema po tayo doon. At ayun nga po yung sinasabi ng isang Israeli-based company na ang mga pangyayari ngayon sa ating lipunan ay
nahuhubog na ng kasinungalingan. Dahil 1/3 ng mga nasa social media na active sa political situation sa Pilipinas fake. Gawa-gawa lang. Hindi totoong tao. Hindi totoong tao at naniniwala ang karamihan. Yun po ang malungkot, mga kababayan. Katulad niyan, hindi naman totoo na, babalikan ko lang kasi example natin, si First Lady Liza Araneta Marcos nandito. Andun nga kahapon sa burol ni Nora Honor. Tapos ngayon, hindi, nakawala na siguro yan. Siguro, ginawa ng paraan. Dahil madikit. Nilakad yan. Alam mo yung mga ganong matatawang maiinis ka na hindi mo malaman kung paano ba natin tuturuan ang ating mga kababayan. Totoo yan, napakahirap. Hindi ba, paano mo gagawin yun? Magpapakabayani ba tayo na igigiit natin na magturo sa kanila? Hindi. Anong gagawin ng iba? Magpatianod ka na. Magpatianod ka kaya na. Mabuti at tama yung ginagawa ng iba, kumbatsero, na kung ano man yung nakikita nila sa social media, binavalidate nila sa mainstream media. Yun po ang pinakamainam na gawin. Ginagawa na ho yan ng marami na mga taong ayaw madali ng fake news. Lalo na ito, nakikita ko sa headline natin. Ano sinasabi? Si dating Secretary Harry Roque daw ang pasimuno ng mga fake news. Ayan. Attorney Harry Roque, tinawag ng Malacanang na pasimuno ng fake news. Isip-isipin nyo yung abogado pa naman. Abogado, dating tagapagsalita ng Malacanang, humawak ng posisyon sa gobyerno. Tapos sila ngayon ang nagpapasimuno ng mga ganyan. Paniniwalaan talaga Talaga. Lalo pa nung mga dati nang naniniwala sa Duterte administration. Talagang hindi bawat sabihin ng mga yan, ng mga itinuturong nagpapalaganap ng fake news niya, pinaniniwalaan. At yun nga ang mas patok. Yun ang mas patok. Kahapon nga may kausap ako, kumbatsero Itong kausap ko may doctorate ito, matalino at mataas na opisyal ng isang mataas na kumpanya, kumbatsero. May mga binabanggit sa akin. Sabi ko, hindi ho totoo yun. Hindi ba totoo yun? Isip-isipin mo, siya na yun, kumbatsero. May mataas ng pinag-aralan. Mataas na pinag-aralan, isip-isipin mo. Kasi nga, yun ang lagi niyang nakikita sa social media na nag-a-appear daw sa kanyang timeline. Naku sa kanyang wall. Kaya sabi niya, tama ka, Katunying. Dapat talaga mag-ingat. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin You got the healing that I want. ito pong si Kong Doming. Kong Doming, malapit na palang birthday ni Kong Doming. Wala ba tayo dyan? Kailan ba ang birthday ni Kong Doming? Sa Flores de Mayo daw. Sa Flores de Mayo. Malayo-layo pa. Pero ang nagbe-birthday ngayon ay si retired General Marnie Marcos. Ayan. Ng PMA Maringal Class of 1988. Ayan. Nabok, Marnie. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988 at sumisigaw ng Marcos pa rin. Aba? Marcos pa rin. Pero, kumbatsero, gusto lang natin sabihin na hindi lang po galing sa DDS ang fake news. Hindi po. Marami pong mga loyalista ang nagpapakalat din ng fake news. Talaga. At magugulat ka, mismong ang kanina lang nagbabasa ako, kumbatsero, ang sabi daw ni Undersecretary Claire Castro, hindi kapanipaniwala yung survey na yan na bumaba ang trust rating ng Pangulo. Ano ba naman yung 1,200 respondent na yan? Pambihirang patiso. Ngayon, ganyan ang sinasabi ninyo. Kapag maganda ang survey, tama yan. Yan po, nai-inspire po ang Pangulo sa... At yan ay bunga ng pagpapagal ng Pangulo. Yung gabi ay ginagawa niyang araw. At ang araw ay ginagawa niyang gabi. Pag mataas sa survey. Pag bumaba, pag bumaba, hindi naabot ng survey ang mga talagang mga kababayan natin. Ano ba naman survey yan? 1,000? 1,000? So survey? Magre-reflect ba yan sa damdamin ng mga kababayan? Yun ang sinasabi natin. Tingnan nyo na.
Yan ang sinasabi natin eh. Kapag ka lang ba, pabor sa inyo, yun ang tatanggapin. Mabuti pa, sasabihin, ito pong survey na ito at iba pang mga researches o pag-aaral, gagamitin po natin na motivation. Ayan, para lalong pagbutiin kung saan ba kami nagkukulang. Ganun sana. Doon namin gagawin ang aming, itututok ang aming pansin. Kung saan nagkukulang ang pamahalaan. Yung sasabihin, hindi ka pinipaniwala yan. Anak ng bakang Fake dalaga. news yan. Fake news yan. Bihirang pati so. Nahulog na rin tayo. Ganun na rin. Ano pinagkaiba? Kaya tayo po mga kababayan, total pare-pareho naman tayong wala sa gobyerno na nakikinig sa amin at kami mismo, maging matalino na lang tayo. Matuto tayong tawag doon, ayaw-ayaw, sabi no? Mag-ayaw-ayaw. Mag-ayaw-ayaw, ano ba tawag doon? Mag-distinguish. Alin ang sa tingin natin tama, mali, o alin yung mas makabubuti sa atin. Ayun. Oras po natin, Mr. Jalamtang, Lakyam Kap Kauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balita! Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 22 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Focus crime sa bansa bumaba ng 55% noong Holy Week. Pope Francis may huling habilin bago pumanaw kabilang ang kanyang paglilibingan. Attorney Harry Roque, tinawag ng Malacanang na pasimulo ng fake news. Pagbaba ng trust and approval ratings ng Pangulong Bongbong Marcos sinisi sa fake news. X-ray scanner sa MRT3 planong alisin ng DOTR. Fish kill na itala sa Taguig. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Flash Report. Flash Report! May nasibak. Nako po. Ano nangyari? Hepe. Nasibak si Hepe. Hepe ng Quezon City Police. Bakit kaya? RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Gary at Anthony, kinumpirma na sa DZRH News ng pamunuan ng Quezon City Police District na nirelieve na bilang direktor ng QCPD si Police Brigadier General Melasio Buslig Jr. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Gannaban, inilabas na ang relief order na permado ni NCRPO Regional Personnel and Records Management Division Chief Police Colonel Percival Surilla. Nakasaad sa memorandum na epektibo pa mula kahapon, Abril 21, ang pagtanggal sa pwesto kay Brigadier General Busligya. Bagamat hindi direktang tinukoy, isa sa posibleng dahilan ay ang command responsibility. Ito matapos na maaresto Jared Anthony ang isang police QCPD na sangkot sa isang viral na video na nagpapakita ng pang-aabuso, harassment at magpasok sa isang bahay ng walang warranta. Lasing ang nabanggit na police sergeant na naaresto na rin ng QCPD NCRPO. Pansamantala, itong si Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang nakapong Deputy District Director for Administrations, ang pansamantalang uupo sa pwesto bilang bagong Director ng Quezon City Police District. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Thank you, Val. 6:27 ng umaga. Bumaba daw po ng 55% ang focus crime sa buong bansa nitong Semana Santa. Sa ulat ng PNP, mula March 24 hanggang March 31, 4 na insidente lang ang naitala sa 8 kategorya ng focus crimes kumpara sa 9 na insidenteng naitala ng kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, ang pagbaba ng krimen ay resulta ng pagsusumikap ng PNP na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa 8 focus crime, walang naitalang kaso ng murder, rape o carnapping sa parehong taon ng Holy Week, bagamat may isang kaso ng homicide
na naitala noong 2024. Mother, hindi ba ang Holy Week ay 13 to 20? 20. O 13 to 19? Ng April. Ng April? Ha? Tama, ano? Tama naman. Bakit ang binabasa ko ay March 24 hanggang March 31? Aha. Narinig ko nga kanina. Baka bago mag-Holy Week ito. Ayan mga 2 linggo bago mag-Holy Week. Malamang ay bumaba rin ang kaso ng mga krimen nung Holy Week. Lalo na nung Holy Week. Lalo dahil sa busy ang mga tao. Talaga. At saka may ibang pinagkakaabal. Tsaka yung Holy Week nga Oo, kaya nga Holy. Kaya nga Holy. Meron pa ba namang gagawa ng krimen yan? Ayun. So, mas mababa. Mas mababa. Ayos ba, PNP Chief? Ayos ba? Alas 6:29 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Nais mailibing ni Pope Francis sa Papal Basilica of St. Mary sa Rome, Italy. Ito nakasad sa kanyang spiritual testament na isinapubliko ng Vatican. Nakasad din sa request ng Pope Francis na mailibing sa ilalim ng lupa ng simple at walang partikular na dekorasyon. Nais din ito na iukit lamang sa kanyang lapida o libingan ang kanyang pangalang Franciscus. Nakasaad din sa spiritual testament ni Pope Francis na sasagutin ng isang benefactor ang gastos sa paghahanda sa kanyang libing at inahabilin niya ang tungkol dito kay Cardinal Rolandas Macricas, Extraordinary Commissioner ng Liberian Basilica. Kalakip pa ng huling habilin ng Pope Francis ang pasasalamat at biyaya sa lahat ng nagmahal at nagdasal para sa kanya. Alas 6:30 na ng umaga, Tatay Bonnie Aporo, maganda morning. Tinawag ng Malacanang na fake news peddler si Attorney Harry Roque. Ito matapos hamunin ni Roque si Senador Amy Marcos na patunayan ang umano'y paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng kumalat na Polvoron video. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Communications Undersecretary Claire Castro na wala namang maipakitang ebidensya si Roque sa kanyang mga aligasyon at patuloy lamang sa pagpapakalat ng mga walang basihang impormasyon. Hamon pa ni Castro kay Roque kung totoong may hawak itong ebidensya, hindi na niya kailangang humingi ng tulong para mapatunayan ang aligasyon. Buwelta naman ni Roque kay Castro, umaaktong parang vlogger ang PCO official para lang magkaroon ng content at iginiit na hindi naman gaano makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino ang kanyang mga pahayag. Patotsyada pa ni Roque kay Castro, habang nananatili itong spokesperson ng administrasyon, bababa palalo ang approval at trust rating ng Pangulo. So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibilis ang pagbagsak ng trust at approval rating ng Presidente. Yan po ang masayang pahayag ni Uncle Harry Roque. Sinisi ng Malacanang sa paglaganap ng fake news ang pagbaba ng trust and performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng lumabas na survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan nakakuha si BBM ng 25% approval and 25% trust ratings, mas bababa kumpara noong Pebrero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sumasalamin sa kabuuan ng 100 milyong tao sa bansa ang higit 2,000 respondents sa survey. Gayunman, aminado si Castro na dapat na bigyang pansin kung ano ang sinasabi ng survey. Ayun, naman pala. Ano una? Hindi daw sumasalamin. Pero bigyan ng pansin kung ano ang sinasabi ng survey, kasabay ang pagtiyak na magtatrabaho pa rin ang Pangulo at gagawin at kung ano ang tama at ano ang isinasaad ng batas at hindi ang dahil sa idinidikta ng ilang tao. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad na tuluyang pagtanggal sa mga X-ray scanners sa lahat ng istasyon ng MRT.
Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, ito'y bahagi ng hakbang para mapabilis ang pila at makapasok agad ang mga pasahero sa mga istasyon ng tren. Sa kanilang inspeksyon kasama si DICT Secretary Henry Aguda, sinabi ni Dizon na papalitan ang mga X-ray scanner ng mas modernong security measures gaya ng high-tech CCTV cameras at karagdagang security personnel para matiyak pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero. At nagpapagpagpagpag tayo ng mga K9 meeting doon kasama ng mga Coast Guard natin. At syempre nagpapagpag tayo ng visibility ng mga security forces natin led by the Coast Guard and by the PNP. Ayun. So pinagpapag kung magagawa natin lahat ng mga to, dahil mo sa talagang gawin ng PSA, kasi matatanggal na natin yung mga X-ray na. So talagang may Coast Guard gumagawa na ng paso ng mga kababayan natin. Yan po ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon habang ginugulo ni Jerry Baha. Habang nasa CR. Parang nasa CR. Parang nasa CR. So ang DICT Secretary pala ngayon ay si Martin Aguda. Si Martin Aguda. Tingnan mo nga naman, tatahimik ang tawag yan. Siya na pala ang DICT Secretary. Pero maganda yun, kumbachero, yung mababawasan yung mga obstruction. Kasi ang dami nang ang dami CCTV, ang dami ng mga CCTV camera. Saka yung K9 units, yun ang mainam. Kaya lang, saan kaya dadalhin yung mga scanner na sa amin, dalhin nyo sa amin. Sa Katunyigs. Sa Katunyigs na lang. Sa EDSA, pwedeng dalhin siguro yun. Total, traffic naman. Ma-check na rin ang mga sasakyan. Libo-libong kilo ng mga patay na isda nagkalat sa Laguna Lake. Ayon sa Taguig Lake and River Management Office, mula Abril 2 hanggang 18 ay nakakolekta na sila ng mahigit 2,000 kilo ng patay na isda. Tinitingnan dahilan dito ay ang biglang pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig, high water temperature, pagdami ng algae at polusyon dulot ng dumi mula sa mga kabahayan. Patuloy ang pagkolekta at pagdispose ng LGU sa mga patay na isda, gayon din ang pagmonitor sa kalidad ng tubig sa Laguna Lake. Inabisuhan naman ang mga residente hinggil sa maalinsangang o masangsang na amoy. Hindi maalinsangan. Ang maalinsangan sa hangin yun. Kapag tubig, masangsang na amoy. Kapag amoy, masangsang na amoy sa paligid nito. At pinaalalahanan din ang mga fish cage operators na iwasan ang overstocking na posibleng magpalala pa sa sitwasyon. Susunod! Tito Boy! Kumusta na kaya ang Maynila? At mamaya ay may necrological services para po sa yumaong national artist natin na si Nora Honor. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6:36 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Pas saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Umaabot na po sa 64 na ang naitala ng PNP na insidente ng pagkalunod nitong Semana Santa. Ayon sa PNP, mas mataas ito kumpara sa 43 na pagkalunod na naitala noong 2024. Nasa 15 insidente naman ng sunog ang naitala nito ring mahal na araw, mas mataas kumpara sa 3 insidente ng sunog noong nakaraang taon. Kailan nga ulit yung Holy Week? March. Hindi. March, ano? Hindi, April 13. April 13 to 19. Ayun. Samantala, bumaba naman sa 14 ang naitalang vehicular accidents ng PNP mula sa 17 aksidente noong 2024.
Muling iginit ng Pilipinas ang sovereignty nito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ang pahayag ng China kaugnay ng umano'y iligal na panghihimasok ng Pilipinas sa Scarborough Shoal at paglabag sa kanilang soberenya at batas. Sinabi ni Commodore Ray Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, tanging ang Philippine Navy at iba pang law enforcement ships ng Pilipinas lang ang may otoridad at legal na basihan para i-challenge ang anumang barko sa loob ng maritime zone ng Pilipinas. Sa ulat ng Reuters, inakusahan ng China Southern Navy na iligal na nangihimasok sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal ang mga barko ng Pilipinas. Alas 6:44 na po ng umaga. Dinipensa ng Vice President Sara Duterte ang naging controversial nitong pag-endorso kina Senator Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar para sa nalalapit na halalan. Ayon kay VP Sara, katuwang niya ang mga ito at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa pagbubuklod o pagkakaisa ng bansa. Paliwanag ni VP Sara, united ang Duterte 10 senatorial candidates kasama sina Senator Amy at Representative Villar dahil sa kanilang common vision na payapa at maunlad na Pilipinas. Yun. Giit ng Vice Presidente, sapat na dahilan na ang vision na ito para tipagin ang umiiral na political division sa bansa. Yun, ganun sana. Lumago ng 8% ang bank assets ng bansa nitong Pebrero. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo ito sa 26.9 trillion, mas mataas kumpara sa 24.9 trillion na naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, ang assets ng lahat ng bangko sa bansa ay mula sa total loan portfolio kasama na ang interbank loans, receivable at total reverse repurchase. Bukod pa rito, tumaas din ang net real and real other properties acquired na nakuha mula sa binayarang utang ng 8%. Ibig sabihin nito, may sapat na buffer ang bansa laban sa anumang financial shocks. Sana, no? Balita. Umapila ang ilang petitioner sa Korte Suprema na itigil ang konstruksyon ng 23 bilyong pisong Samal Island Davao City Connector Project. Ito dahil umano sa paglabag ng naturang proyekto sa balance and healthful ecology. Umirit ang mga petitioner ng writ of kalikasan sa Korte Suprema isang temporary environment protection order para protektahan ang ecology sa mga lugar na apektado ng konstruksyon. Ito daw pong 19 billion na pondo na ginamit sa nabanggit na proyekto ay inutang mula sa bansang China. Ang SIDC o Samal Island Davao City Connector Project ay dinisenyo para pagkonektahin ng northeastern part ng Davao City at northwestern side ng Samal Island. Matatapos na to Saka napakagandang proyekto nito, kumbachero. Talaga. Hindi ka na iikot pa kung saan-saan bago makarating sa isla ng Samal mula sa main Davao City. Ayan. Maganda to. Pero nasa Korte Suprema pa rin yan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. ACS Balita. 6:47 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. And get it on. You got the healing that I want. Chill lang ha. Chill lang tayo. Lalo na yung mga Kasoji nata-traffic. Kasoji Jimenez. Si Kasoji, alam mo ba yung tinetext sa akin? Naiinis na Sabi, bakit ba nagkakaubusan ng tarps at t-shirts ni Caro Dante? Saan ba pwede maka-avail nito? Pati sa Lazada at Shopee, wala na rin. Ganun? Bakit tinitinda na? Tinitinda ba yun, Kasoji? Hindi naman pala nito si Kong Dante Marcoleta. Kaya nga. Ibinebenta na sa Shopee at Lazada yung kanyang mga tarps. Tarps saka t-shirt. Oo. Ay naman, no? Magandang problema niya. Kumikita pa sa kampanya. Tingnan mo nga naman. Saan ka nakakita ng gano'n? Saan ka pa? Saan ka pa? Jerry Labasan, dyan ba sa inyo? May mga tarps ba si Ka Dante? Uy, nandito na siya, kumbachero. Aha.
Kausapin natin si Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor, magandang morning. Magandang morning, si Mayor. Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Meron palang mga isasarang kalsada ngayon dyan sa Maynila dahil daw po sa kayo pala ang dyan pala po gagawin ang necrological service para po kay Nora Honor. Opo, ano lang naman po, ilan lang naman po, yung T. Burgos, from Carteria hanggang Quezon Bridge, one lane lang po. And then yung likuran po, yung sa may Aroseros, para ho mapag-parkingan ng mga sasakyan na dadalo sa Parangal kay... likod doon ng Metropolitan Theater. Opo. Yun lang naman po. Ngayong oras po ba na ito? Sarado na yan, Mayor? Alas 7 po na umaga. Alas 7? Alas 7 na. Hanggang, kung po yan? Hanggang sa matapos yung Opo. event? Ang estimate po nila ay hanggang alas 12 ng tanghali. Medyo mahaba-haba din pala. So 5 hours na sarado. May mga alternate routes naman pong nabanggit, Mayor? Meron naman pong mga alternate routes na inilabas na ho kami sa atin pong page. Oo, doon na lang. Announce na rin po. Sa social media. So, kung naman pala, hindi naman pala yung buong kalsada, one lane lang. One lane lang naman po, Katunying. Opo. Kayo po ba pupunta doon sa, parang kayo naman ng nanay ng Maynila? Sasalubong lang po tayo sa atin pong superstar Nora Honor, tatanggapin po natin siya sa lungsod ng Maynila. Pagkatapos po pala dyan nung pagpupugay o parangal ay ililibing na sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga kababayan natin, especially yung mga Noranyan. Kayo po ba Noranyan o Bilmanyan, Mayor? Hindi ko pa yata inabutan. Talaga, Mayor, ha? Sa bagay, sa ngayon naman, kahit... Ko po ay, ang lola ko, ang mother po ng tatay ko ay talagang Noranyan. Yun ang diehard Noranyan. Diehard, opo. Sa bagay, ngayon, kahit si Vilma, nagpunta sa Lamay at napahagulgol. Kahit po ang akin pong Vice Mayor, si Vice Mayor Yul po ay nagpunta rin po sa Lamay. Kasi naging partner po niya dun sa Naglalayan. Yes. Opo. Talaga naman. Ano po? National artist natin yan. Opo. Hindi, saka sobrang, especially yung pong mga inabutan siya nung mas bata pa si Ate Guy. Ang galing daw umarte, yung hindi pa nagsasalita, mata pa lang ay nagsasalita na. Pagka naman po, totoo po. Pagka ganun ng actress, hahanga ka talaga. Teka muna, speaking of actress, kumusta po ba yung mga artistang tumatakbo niyan sa inyo? Ako, hindi ko po alam kasi busy rin po akong tumatakbo. Opo. Mayor, hindi po ba kayo nadi-discourage, nadi-disheartened sa mga survey na lumilitaw na kung di kayo pangalawa, pangatlo pa dyan po sa kampanyahan sa pagka-mayor ng Maynila? Hindi po, kasi nararamdaman ko naman po sa grounds ang mainit na pagtanggap po sa akin. Sa akin po, ang survey ay parang guide lang naman po kung saan ako kayo may kailangan magtrabaho, kaya hindi po ako na-discourage. Meron po kasing mga parang suggestion o proposal na magsanib puwersa kayo ni Sam Versosa. Ano po ba ang take nyo doon? Ano po ba ang take nyo doon sa ganong meaning? Siguro, isa sa inyo ay mag-giveaway sa isa, ganon. Maganda naman po yung suggestion na yun, pero definitely hindi naman po ako ang mag-giveaway. So kung sakali, siya dapat ang mag-giveaway para sa inyo. Opo. Saan po kayo, sa tingin nyo, saan po kayo kailangan kumayod pa ng husto dyan sa Maynila? But of course, sa baluarte po ng mga kalaban natin, dun po siguro, kailangan pa po natin. Ang ano lang naman po natin maparating po sa lahat yung tunay na kalagayan ng Maynila. Malaman po nila kasi napakarami po sa amin pong mga
pakikipag-usap, nalalaman po namin na hindi po nila lahat alam nito. Opo. Pag nalaman po nila, napakalaki po ng conversion namin. Ano po ba yung particular na mga hindi alam ng mga taga Maynila, Mayor? Unang-una po, hindi nila alam na napakalaki po ng pagkakautang natin. Pangalawa po, hindi rin po nila alam na yung mga dati yung mga proyekto ay kasama po tayo doon kasi naging vice mayor po tayo. At pangatlo po, hindi rin po sila aware kung ano po ang mga nagawa natin. Kasi nga po, hindi po tayo mahilig mag-social media. Pero ngayon po, nalalaman na po nila kasi iniisa-isa po namin ipinapaalam sa kanila. Issue po ba dyan sa Maynila yung BBM versus Duterte, ganon? Hindi naman po. Siguro po ay separate na ano yun, pero hindi naman po siya nakaka-apekto sa lokal na pagtakbo. So, kumbaga, it doesn't necessarily follow na halimbawa kayo po ay sumasama-sama kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga events niya dyan sa Maynila, ay hindi naman yung mga maka-Duterte magagalit na po sa inyo, ganon? Ay, opo. Siyempre, tungkulin naman po ng kahit sinong alkalde na kapag ang Pangulo po o kung sino man pong Pangulo ay meron pong okasyon o gawain sa kahit anong lungsod, ay kailangan naman pong samahan natin. Iestimahin nyo bilang bisita, ano po? Opo. Lalo na po at ang Malacanang ay nasa lungsod ng Maynila. Nasa lungsod. Okay. Mayor, maraming salamat po. Nakikikumusta lang din po kami sa inyo. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Salamat po sa pangungumusta. Salamat. Thank you po. Si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Het, ikaw na. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Natuloy na pala kahapon, kumbatsero, ang arraignment sa kaso ng kasong murder na isinampa laban dito kay Alan Dennis Sitin. So itong si Dennis Sitin ay naghain po ng hindi siya naghain ng plea, kaya matik naman yon. Not guilty plea po ang isusulat doon sa branch 7 kaya ng yung court, Manila Regional Trial Court. Ganun yun kapag ayaw mong kumibo, matik na ikaw ay ilalagay doon sa not guilty. Sa not guilty plea ang nakalagay doon. Si Dennis Sitin po ang tinuturong utak sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Dominic Sitin, ang founder ng United Auctioneers Incorporated, dahil sa di umano ay hindi pagbibigay ng share ng kita ng kumpanya sa akusado. Binaril po si Dominic Sitin sa tapat ng isang hotel sa Subic Bay, Freeport 7 years ago, November 28, 2018. Unang nadakip ang ito pong si Dennis Sitin ng mga tauhan ng Royal Malaysian Police sa isang club sa Selangor, Malaysia noong March 22. So nilipat na pala kumbatsero sa Manila City Jail. Itong si Dennis Sitin. Dahil ang request niya ay sa NBI. Pero dininay po yun ng Manila Court at sa halip ay sa Manila City Jail pala City inilagay. Jail male dormitory sa kautusan ni Manila RTC Executive Judge Carolina Icasiano Sison ng Branch 18. Yung pong unang nadakip na yung pong gunman si Edgardo Luib na sintensyahan na to sa kasalang pagpatay, guilty, at yung middleman na si Ryan Rementilla na nahuli din noong March 22 sa Iligan City naman ay naharap din sa kaparehong kaso. At nagsalita din itong si Rementilla na natatakot siya sa kanyang buhay dahil nakita ko yung video, yung salit pahayag niya kumbatsero, sabi
kung yung kapatid niya ginagawa niyang patayin ako pa kaya. Parang may ganung tema yung kanyang salita. Pagsasamahin na po ng hukuman ang kaso ni Dennis Sitin at nitong si Rementilla at itutuloy-tuloy na ang kaso. Sunod-sunod pala, kumbatsero. In-schedule ng April 23. So bukas, sa Miyerkules. Bukas. Yung pre-trial. 2 p.m. ang pre-trial at ang proper ay sa April 28 alas 8:30 ng umaga. Mabilis lang to, kumbatsero. Mabilis lang to. Ang maganda niyan, gaya ng lagi natin binabanggit, ito yung pagkakataon din para maipresenta niya ang kanyang panig. Ito pong si Dennis Sitin. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, tahanan ni Pope Francis sa Vatican ikinandado na stroke at irreversible heart failure dahilan ng pagkamatay. Full bottle test tampok sa Philippines-US Balikatan 2025. Siyam na pambato ng alyansa pasok sa winning circle ng SWS survey. First couple dumalaw sa huling gabi ng lamay kay superstar Nora Honor. Ihahatid na ngayon sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Supporter ng isang kandidato binaril ng police bodyguard ng isang alkalde habang nangangampanya sa Masbate. At Police Brigadier General Milesio Buslig ng QCPD sinibak dahil sa command responsibility. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita. Alas 7:10 ng umaga, sinibak sa pwesto ang direktor ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Milesio Buslig Jr. Pirmado ang relief order ni NCRPO Regional Personnel and Records Management Division Chief Percival Sorilla. Nakasaad sa memorandum na epektibo mula pa kahapon ang pagtanggal sa pwesto kay Buslig. Bago ang naturang kautusan, nag-viral sa social media ang video ng isang police QC na nagpakita ng pang-aabuso, harassment at pagpasok sa isang bahay kahit walang warrant. Nabati din na lasing ang naturang police staff sergeant nang mangyari ang insidente, dahilan upang siya ay ireklamo at arestuhin. Bagamat hindi direktang tinukoy pero command responsibility ang nakikitang dahilan sa pagsibak kay Buslig. Pansamantala namang uupo si Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang Deputy District Director for Administration bilang OIC Director ng QCPD. Sugatan ang suporte ng isang mayoral candidate sa Claveria, Masbate matapos barilin ng police bodyguard ng kasalukuyang alkalde. Ayon sa pulisya, nangangampanya ang biktima na si Aladin Mingoy kasama sinusuportahan nitong kandidato na si Mayoral Beth Karen Marpuri Ballesteros nang magkainitan nito at ang naturang police officer. Nanutok umano ng baril ang pulis na escort ni Mayor Frolian Andesa at agad na binaril si Mingoy. Nagtamo ito ng tama sa tiyan ngunit ngayon nasa maayos ng kondisyon. Naniniwala naman si Mayor Albert Ballesteros na siya ang totoong punteriya ng nangyaring pamamaril.
nakipagdalamhati, nakiramay sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos sa huling gabi ng lamay ni Superstar Nora Honor sa The Heritage Park kung saan nakaburo lang aktres. Ang first couple ay sinalubong ng magkapatid na Lotlot at Ian De Leon. Ang huling gabi ng public viewing para sa national artist ay isang tribute na punong-puno ng pagmamahal, luha at paghanga habang ang mga bituin mula sa showbiz at politika ay nagtipon-tipon sa Heritage Chapel upang magbigay ng kanilang huling paggalang, kabilang ang first couple na dumating bandang 6:00 ng gabi. Ngayong araw bibigyan ng state funeral si Ate Guy sa libingan ng mga bayani. Isang state necrological services din ang magaganap sa Metropolitan Theater 8:30 ng umaga at susundan naman ang tribute program 9:00 ng umaga. Samantala, pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Maynila simula ngayong 7:00 ng umaga. Ito'y para bigyang daan ng state funeral para sa namayapang national artist na si Nora Honor. Hindi muna maaring daanan ng mga sumusunod na lansangan. Ito yung Padre Burgos Avenue mula Mehan Garden hanggang Quezon Boulevard Bridge northbound. Natividad Lopez Street northbound mula Lopez Villegas intersection patungong Universidad de Manila. Magkakaroon din ng parking restriction tulad ng one-side parking mula Taft Avenue hanggang Mehan Garden. Ang mga sumusunod naman ay magsisilbing alternate routes para sa mga biyahero. MacArthur Bridge to Santa Cruz to point of destination at itong Jones Bridge to Binondo area to point of destination. Ayun. Flash Report. Flash Report! Ako, meron daw pong isang babae na sinaksak sa pila ng mga dumudulog kay Tulfo. Oo, doon sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ay sus, Mario Joseph. May nagkasaksakan pala dyan. Alamin natin ang balita. Mula kay RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, sugatan itong isang babaeng minor de edad matapos saksakin ng isang lalaki sa pila ng mga dudulog sana sa isang TV network dito sa Reliance Street sa lungsod ng Mandaluyong kaninang madaling araw. Naabutan pa natin ng DZRH2 itong pagkaka-aresto ng Mandaluyong City Police sa suspect na nagtatago lang pala sa parking basement ng compound kung saan nangyari itong stabbing incident. Agad na pinasasar, isinakay sa mobil. Itong sinasabing sa laring ilang araw na rin umanong nakikitang nakatambay at paikot-ikot malapit sa parehong pila. Sinubukan nating tanungin itong umano'y sumaksak pero kung siya sa aligasyon ng krimen. Batay sa inisyal nating hawak na impormasyon ay 12 anyos ang biktimang bagong pila lamang dito kagabi. Sabi ng mga saksi, nangyari itong insidente kaninang bandang 3:00 ng madaling araw. Hinablot pa umano ng suspect ang cellphone ng biktima matapos na itong tarakan gamit ng isang screwdriver o isang ice pick. Pakinggan natin ilan sa mga saksi. Kaya ako sa jeep. Nagkakagulo sila dyan. Tumakbo yung lalaki ba? Pero yung sinasabi na parang suspect, lalaki ba yun? O? Lalaki po. Tumaktak. Hindi ko po yung, hindi ko nakita talaga. Pero medyo matagal na rito yung dumalan. 4 na linggo po siguro, isang buwan po. Ganon? Mga gano'n na? Diyan lang po siya. Pero yung biktima? Ang biktima po yun po ay... Bago lang yung biktima eh. Bago lang po dito eh. Bata yung biktima, Edniel. Yung mga nakapanayan natin na yan ay nakausap natin bago natin nakita yung mismong pagtakbo ng Mandaluyong Police, pagpasok doon sa pinaka-basement at ito ang eventual na paghuli doon sa suspect na isang lalaki. Sa update na ibinigay sa atin ng Eastern Police District sa mga oras na ito ay stable na umano itong minor de edad na biktima. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa nasabing kaso. Latest mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod! Dito, boy! Katakot-takot na mga sundalo to, kumbatsero. Nasa 14,000 sundalo daw po ang sasabak sa joint military exercises ng 20 mga bansa. What? Dami. 20 bansa yung mag-observe. Pero ang war exercises ay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika lang.
Yan at iba pa sa pagbabalik na 7:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Alas 7:24, formal lang binuksan ang Balikatan Exercises 2025 ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tampok sa pagsasanay ang full battle test ng dalawang magkaalyadong bansa. Nasa 14,000 sundalo mula AFP at US Indo-Pacific Command ang sasabak sa mga joint drills at nasa 20 bansa naman ang inimbitahang mag-obserba sa War Games kabilang ang Japan at Australia. Pasok sa pinakabagong senatorial survey ng Social Weather Station ang 9 na mga pambato ng administrasyon habang 2 nakalusot mula sa PDP na pambato naman ng mga Duterte. Sa resulta ng survey, nanguna ang pambato ng PDP na si Senator Bongo matapos makakuha ng 45% voter preference. Pamangalawa si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at pangatlo si Senator Lito Lapid. Tabla naman sina dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano sa 4th to 5th place. Nakapasok sa 6th place si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bong Revilla naman at broadcaster si Ben Tulfo ay pang 7th to 8th place at ang pang-9 naman ay si Makati Mayor Abby Better Binay. Nakapasok din sa Magic 12 si Congresswoman Camille Villar na pang-10. Si dating Senator Ping Lacson na nakapwesto sa 11th place at dating Senator Manny Pacquiao ay nakakunyapit sa number 12. Sa top 12, isinagawa ang natural survey nitong April. Hindi pagkakasulat yan, nakakunyapit. Parang nakahawak. Parang nakalambitin, no? Oo. Isinagawa ang natural survey nitong April 11 to 15, 1,800 registered voters daw po ang kinomisyon ng Strat-based group at may margin of error na plus 2.31%. Sinelyuhan na ang pinto ng Papal Apartment sa Apostolic Palace at ang pinto ng Casa Santa Marta kung saan nanirahan si Pope Francis. Ito matapos sa pumanaw ang Papa sa Roma nitong Lunes. Pinaunahan ni na Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin at Archbishop Edgar Peña para ang pagsasara. Ang pagsiselyo sa pinto ay sagisag na bakante na ang opisina ng Supreme Pontiff at walang sinuman na pwedeng pumasok o gumamit ng opisina nito. Stroke at irreversible heart failure ang sanhi ng pagkasawi ng Papa sa Roma. Sa inilabas na death certificate ng Vatican, na coma muna si Pope Francis bago tuluyang binawian ng buhay. Malaki rin ang naidulot ng iba pang sakit ng Papa gaya ng type 2 diabetes, multiple bronchitis, arterial hypertension at multimicrobial bilateral pneumonia. Nakumpirma ang pagkasawi ni Pope Francis sa pamamagitan ng electrocardiographic tonography sa oras na alas 7:35 ng umaga nitong Lunes. Isa sa mga potensyal na kandidato na papalit kay Pope Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Si Cardinal Tagle ay binansagang Asian Francis at tinaguri ang frontrunner sa pagiging susunod na Papa sa Roma. Nabatid na nakasama siya noon ni Pope Francis sa naging biyahe nito sa Asia, kabilang na ang 11-day tour nito sa Southeast Asia at Pacific. Kung sakali siya ang magiging kauna-unahang Papa mula sa Asia. Nakiisa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagdadalamhati ng mga Katoliko sa buong mundo sa pagpanaw ng Pope Francis. Sa inilabas na pahayag ng Presidente, kinilala nito ang kababaan loob ni Pope Francis, matatag na pananampalataya at pusong bukas sa lahat, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Ibinahagi rin ng Pangulong Marcos ang kanyang dating larawan na nakahalik sa kamay o singsing ng yumaong Papa sa Roma na isang pagpapakita ng paggalang, respeto o pagkilala sa otoridad nito. Samantala, may aktibidad sa Baclaran Church kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Naroon si RH15 Giselle Recafort. Come in, Giselle! Come in! Come in! Come in! Magbabalik po kami.
This time check, Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabig. Maraming mga nagkasunod-sunod. Yung tatay pala ni Christine Reyes, yung adoptive father niya, umanaw din. Tapos, di ba, si Nora Honor nga. Si Pilita Corrales. Sunod, ito. Tapos, itong pinakahuli, si Haji Alejandro. Ay iniulat. Ito, ang kilabot ng mga kolehiyala. Andiyan na ba ang kilabot ng mga kolehiyala? O kolehiyalo daw. Kilabot ng mga rider. Si Tita Morley Alino. Puntahan nga muna natin tong paghahanda sa state funeral kay Nora Honor ni Edwin Duque. Nakatutok si Edwin Duque. Edwin, nasan ka, Edwin? Jerry, katunying dito tayo mismo sa tapat ng Metropolitan Theater at alas 7 ngayong umaga isinara na itong kaban ng Magallanes mula sa kanto ng malapit sa City Hall at kinomvert na yung mga sasakyan na patungo ng Santa Cruz upang bigyan daan itong mga paparating at mga bisita para naisa masilayan ang veteranang actress na yumaong si Nora Honor dito sa mismong Metropolitan Theater. At ready na rin yung grupo ng Philippine Navy dito sa may paanan nito sa may bahagi ng LRT para sa pagdating dito ng yumaong actress ay nagbibigay sila ng pugay at gun salute bilang pagsaludo at respeto sa kanyang mahabang dekadang serbisyo bilang isang actress dito sa ating bansa. Bago mahaba pa na rin itong pila ng mga nais masilayan mamaya ang yumaong actress. At bago ka makapasok dito, Jerry Katunjing, ay kailangan merong kang QR code at dadaan ka rito sa pinaka-screening area. Pag wala, manatiling sa labas ka na lang at ang tanging makapasok lamang dito sa loob yung may mga QR code. Pero bukas pala sa traffic at hindi naman affected yung papuntang Quiapo, Nakita ko may mga dumadaan sa sasakyan? Yung papuntang Quiapo, ito yung Magallanes Street, sinara na doon sa kanto. Kaya sa kabila, sa kabila. Dito ka sa papuntang Santa Cruz. Kaya yung bandang bahagi ng Quezon Manila City Hall, medyo bumabagal yung bigat ng daloy ng trapiko. Dahil hindi rin i-expect ng ibang mga sasakyan na dadaan sana rito na isasara. Kaso nga dahil sinara para hindi maging abala rito yung sinasagawang aktibidad para dito dahil nga dito yung mga actress na si Nora Honor. Pero pagkatapos nito ay bubuksan din ito para sa publiko para makadaan muli yung mga sasakyan na patungo naman ng bahagi ng Kamanab at Quezon City sa oras na ito. Yung grupo ng Manila Traffic Bureau, sila yung nagmamando ng traffic. At ang Manila Police District sila may nakabantay palibot dito sa Metropolitan Theater at medyo mahigpit nga dito dahil lahat ng nakapark bawal dito sa harap maging media ay doon pinapark sa bahagi ng LRT para exclusive doon sa mga bisitang papasok at pupunta rito mismo sa harap ng Metropolitan Theater. Mamaya babalik tayo sa karagdagan detalye at si Giselle sa yung mismong kasama ng galing dyan sa Taguig. At siya naman yung magbibigay ng lahat ng mga karagdagang balita kaugnay pa rin dito sa pagtungo rito sa Metropolitan Theater ng mga labi ni Yumauga Nora Honor. Wala pa rin dito sa Metropolitan Theater sa Manila, RH23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kuyang Edwin. At puntahan na natin si Morley Alino, kumbachero. Mukhang meron na namang celebrity na pumanaw. Tita Morley, maganda morning! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Jerry at Katunying. Naku, nakakaloka. Mukhang meron na naman. Wala pang kumpirmasyon na ibinibigay kasi ng bonggang-bongga ang pamilya nitong singer na ito na sa kung ano ang tunay na dahilan ng kamatayan. Pero napabalita noon na itong actor singer na ito
ay nasa hospital dahil sa sakit na cancer. Well, bago yan, nakakaloka. Isipin na nawala nga si Gloria Romero, ayan, noong January 25. Tapos sinundan ito ni Benita Morales noong April 12, 2025. Well, si Gloria Romero, tinuturing nga nating tinuturing na Queen of Philippine Cinema dahil napakahusay nitong umarte na kung saan 1954 pa lang gumagawa na ito ng pelikula. At ang sumunod naman ay Queen of Asia's Queen of Song naman ang namatay na si Pita Corrales. And now, mamaya magkakaroon ng state funeral si Nora Honor. Ngayon nga sa mga sandaling ito ay nasa Metro Manila Metropolitan itong si Nora Honor na kung saan ay bibigyan nga siya ng state funeral ng ating bansa dahil talaga naman national hero ito, national artist ito. Well, sa totoo lang, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga sikat na artista in showbiz na ipinagtataka ng lahat. Siguro may edad na pero bakit naman sunod-sunod ang mga itong pagkawala ng mga sikat na artista. Tapos meron na naman singer ngayon na sunod-sunod talaga ang pagluluksa ng showbiz world. Ayan, medyo malungkot tayo ngayon dahil sa pagkawala ng ating mga kaibigan. Dahil ang lahat ng mga binanggit natin, Kanjeri at Katunying, ay ating mga kaibigan. Yan ang ating DZRH Showbiz Happiness. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Baboom! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Sa batas na tuloy-tuloy ang Reach, pangunahing balita. Alas 7:48, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Target ng Department of Transportation ay ipatupad ang e-payment system at libreng Wi-Fi sa loob ng mga tren ng MRT-3. Sa isinagawang inspeksyon sa ilang istasyon ng tren, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na layunin nilang alisin ang paggamit ng beep cards at gawing mas accessible ang pagbabayad sa pamamagitan ng mga e-wallet gaya ng GCash. Yun. Bukod dito, inaasahan na magkakaroon na rin ng libreng Wi-Fi hindi lang sa mga istasyon kundi pati sa loob ng mga tren. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, posibleng maisakatuparan ng pag-aaral at implementasyon ng Wi-Fi at pagpapalakas ng signal sa loob lang ng isang buwan. Yung e-payments na kahit ano pwede, hindi kailangan gift card, hindi kailangan kahit GCash lang, debit card. Tapos may bonus pa sa secondary, dinagdag pa siya. Magdadagdag daw siya ng free wifi sa lahat ng stasyon, pati sa tren, sa loob ng tren. Free wifi, siyempre papaka-study natin sa engineering. Bigyan mo kami siguro ng mga isang buwan. Malamang, lalagay na natin dyan. Pero nakausap na namin yung mga telco. At least man lamang yung cell coverage, lalakasan nila yan. Ano rin yan? Tinulak din ni Sakyan. So free wifi, at the same time, yung signal sa telepono dapat nasusunod na. Yan po ang sunuran tinig ni na Secretary Dizon ng DOTR at Secretary Martin Aguda ng DICT. Hindi nawawala ng pag-asa si Secretary Vince Dizon na may pagpapatuloy sa ilalim ng kanyang pamumuno ang Mindanao Railways. Sa panayam ng DZRH, sinabi nitong nangangalap pa sila ng pondo para sa nabanggit na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, oras na maituloy ito, plano nilang umikot ang riles nito sa buong mainland ng Mindanao. Kasi ang plano po dyan, iikot po yan ng mainland ng Mindanao. Hindi lang para sa mga kababayan natin na mas madali ang kanilang pag-travel, pero pati sa mga goods, agricultural basket natin ng Mindanao. Kaya mas magandang, mas mabilis ang pag-ikot at pagdadala ng mga goods natin dyan. Mag-update po tayo pag nakahanap na po tayo ng bansang tutulong sa atin para mapondohan. Kasi alam nyo, may kamahalan talaga ang mga riles. Secretary Vince Dizon ng DOTR. 7 na minuto na lang, alas 8 na. Kuya Boy Fabian, magandang morning.
Pangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang pagpapasinaya ng dalawang proyekto ng pamahalaan sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro City ngayong araw. Sinabi ni Misamis Oriental Provincial Administrator John Ladaga, unang pasisinayaan ng Presidente ang bagong Balingoan Port sa bayan ng Balingoan na magsisilbing dock area papunta sa probinsya ng Camiguin. Susundan ito ng inauguration ng Integrated Coconut Processing Plant na matatagpuan sa bayan ng Balingasag ng Lalawigan. Sa Cagayan de Oro naman, pangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng 93 patient transport vehicles na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao. Isasagawa ang naturang aktibidad sa Gregorio Pilaes Sports Complex na susundan ng NEDA meeting sa Camp Evangelista sa Barangay Patag. Kumbachero, ikaw na. Ito, okay na ba? Okay na ba ang linya natin? Diyan sa ating RH15 Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, nagpatunog na rin ng kampana ang simbahan ng Baclaran bilang pagluluksa sa pagpanaw ng Santo Papa at pagsalima na rin sa panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pinatunog yung kampanaryo ng simbahan ng Baclaran hanggang sa kapilya ng Redemptorist Legacy Divino Amor, Redemptorist Lipa at Redemptorist Mission sa Silangang Alfonso Lista. Ang pagkalimbang ng mga kampana nagsilbi na iisang tinig ng pagluluksa at pag-alala na nagtipon sa mga mananampalataya sa isang sandali ng sama-samang pag-alala kay Pope Francis. Kasabay niyan, pansamantala naman na huminto sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain ang mga pamilyang Redemptorista upang magbigay pugay. Kasama ang Redemptorist Baclaran Mission Community na nawagan ng simbahan ng Baclaran sa ating mga kababayan manalangin para sa kapahingahan ng kanyang kaluluwa bilang isang nagkakaisang sambayanan. Mag-aalas 7 ngayong umaga, nagsimula na yung misa sa Baclaran bilang alay sa Santo Papa at pag-alala sa itinuro niyang pagmamahal, malasakit at habag. Pinangunahan niya ni Reverend Father Rufino Macasaet Jr. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! 7:53. Ay. Mabilis talaga ng oras, ano? Talaga naman. Kumusta na po kayo? Andito pa po kami. Nayayamot na ba kayo sa mga politiko? Wag kayong mayayamot. Meron talagang nakayayamot sa mga yan, pero meron namang okay. Meron mga okay naman talaga. Magandang morning kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ayan. At gayon din kay Mayor Vico Soto ng Pasig City. Maraming mga nagtutulak sa kanila na sila na lang daw kaysa dun sa iba. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Boss Leo, wala ba tayo dyan? Magandang umaga nga pala sa mga taga-Presidential Communications Office. PCO. Kaya nyo pa ba? Magsabi lang kayo, Magsabi lang kayo, ha? Magsabi lang kayo. Pero dapat kinakaya. Dapat kinakaya yan. Huwag susuko. Magandang umaga rin pala kay Kuyang Aris Ramos at kay Kuyang Art Gonzales. Napunta ka ba ni Engineer Art Gonzales dun sa kapalit siya ni Engineer Lloyda? Nakausap ko, natawagan ko. Kami mga pagagawa kang kalsada ron. Sabihin mo lang kay Engineer Art. Ayan. Birthday pala ni General Jojo Bauto. Jojo Bauto, happy birthday. Tatahi-tahimik ka, ha? Uy, meron pala nangyaring shooting incident dyan sa San Ere.
Abra. Abra, Tayum. Abra, at mukhang may mga tinamaan. Oo, 4 yata biktima dyan eh. Kahapon yan, kumbatsero, kahapon nangyari yan. Antabiano nyo po ang mga follow-up report dyan. Ang Abra, kumbatsero, hindi na natahimik yan. Lagi yan, Abra. Di ba umaabot nga dito sa Metro Manila ang habulan ng mga politiko dyan sa Abra? Hindi nga ba, naalala ko dati, dyan sa may simbahan sa New Quezon Manila. City. Oo, may itinumbang politiko dyan. Ay, nako, mag-iingat po kayo ha. Ulitin lang po namin ni Kumbatsero ang aming paalala. Walang masama na tayo po ay humanga sa mga politiko. Walang masama na tayo po ay sumuporta sa mga kandidato. Pero huwag pong sobra-sobra yung wag todo taya. Baka kasi mag-iwan kayo sa inyong sarili. Ayun, parang jowa lang. Para sa jowa lang yan. Lang. Narinig ko na yun eh. Magtira po kayo. Wag mo naman sobrang ibuhos dyan. Narinig kong ganun eh. Magtira ka naman ng para sa'yo. Magtira ka ng para sa'yo. Meron din sa politika. Hindi pwedeng, pasensya na kayo, gagamitin namin yung garapal na salita na wag ho kayong makipagpatayan para sa mga politiko. Wag ho kayong sasalo ng bala para sa mga politiko dahil hindi naman po sasalo ng bala para sa inyo ang mga politiko. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! So let it rock, let it roll. This time check is brought to you